Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at ito na nga pag-usapan natin ang mga mainit na issue sa lipunan. Pag-usapan natin unang-una ho itong issue po ng bloodbath at saka isang mahinang nilalang. Hindi, alam nyo kasi mga kababayan, dahil nga po doon sa bitaw ni BP Sara Duterte na bloodbath, meron pong nangatog ang mga tuhod. Biglang umatras ang betlog. Hindi ko alam kung saan napunta. Pero tingnan muna natin, bakit ba kasi? Ano ba nangyari? Hindi kasi nung isang araw po mga kababayan, nung in-interview si BP Sara Duterte, sinabi niya, gusto ko matuloy yung impeachment. I want bloodbath. Ang dami na ang dami na aning doon. Ayan na. O di ba? Ayan na, dumating na yung ang konteksto pa nito mga kababayan. Kitang-kita natin na ang lakas po ng ni BP Sara Duterte, yung Duterte, talaga nga namang lumalakas at nakita natin na wala na hong natira sa alyansa. Isa na lang, si Lito Lapid na lang. Yung the rest, ayaw nang dumikit kay Marcos kasi napahamak nga sila, natalo sila. Montakin mo yung bata nilang si Abalos. Yan ang pinakabata ni Marcos, si Abalos. Isipin mo, ang limpak-limpak na salapi ang ginastos niya sa advertisement. Grabe, alam mo, yung iba nga, napapaginipan na si Abalos eh. Bakit? Kasi sabi nila, kasi ako wala po akong telebisyon na nanonood ng local. Sabi ng mga ibang kakilala ko, grabe naman si Abalos. Dinaig pa yung jowa nila kasi yung jowa nila minsan na lang magpakita. Pero si Abalos daw maya't maya nagpapakita sa komersyal. Ganun daw katindi. Sa sobrang napapaniginipan na nila daw si Abalos, pambihirang buhay and yet talo. Alam nyo mga kababayan, isa lang ang dahilan kasi talagang mahina, walang star factor si Marcos na mag-endorse. That's the truth kung nga siya nagpupunta, naglalakad, walang pumapansin Abalos pa kaya. And yung impeachment at yung pag-kidnap kay Pangulong Duterte o yung pag-abduct kay Pangulong Duterte, mas lalo pang binagsak ang administrasyon na ito. To the point na yung mismong campaign manager ng alyansa, nilaglag ang mga kasamahan. Ganun na po sila kawatak-watak, ganun na po sila kahinang nilalang. Tapos ngayon, nung sinabi ni BP Sara Duterte gusto nyo talagang ituloy lintik na impeachment na yan, na I want a bloodbath. Naku po, may napraning. Alam nyo naman, may praning, ning, mga bating, maning, bading, ding. Diba? Alam nyo yung kanta ni Francis M. na praning? Ganon May napraning po, biglang, sorry naman. Sorry. I want peace. Biglang I want peace ang kolokoy. Gago! I want peace. Gusto ko, kasi namang may, diba, dapat we should not talk about politics. Gunggaw! Putang ina, kung pwede lang magmura dito Sige nga, panoorin muna natin tong balita na ito ng malaman natin kung ano yung konteksto ng pinag-uusapan natin. By the way, highway baka lang naman. Bago tayo magpatuloy, huwag niyong kakalimutan mag-subscribe kasi mga kababayan, mantakin mo according to my analytic, ang mga nanonood daw, 52% hindi pa nakasubscribe. Kailangan po makikita niya ng subscriber, By next week, dapat mas mataas na yan, Pag hindi pa mataas yan, titigil ko na to. Naglolokohan na lang tayo. Hindi, kasi mga kababayan, gawin din natin yung parte natin. Naman nood lang tayo nanood, libre na nga. Ayaw nyo pa mag-subscribe. Para man lang, alam mo yun, para man lang masaya tayo, sama-sama tayo bilang isang banateros, di ba? Ganun na, eto kayo na nga lang ang friendship ko naawa naman kayo Nagpaawa ang puta para Tuloy na nga natin to, animal ka ba, Natbay? Bukas daw si Pangulong Bongbong Marcos na makipagkasundo sa mga Duterte. At ipinauubaya rin daw niya sa Senado ang tungkol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Saksi, si Ivan Mayrina. Really, I truly want a trial because I want a
bloodbath talaga. Naku po. Ang pahayag na ito ni Vice President Sara Duterte noong Sabado, kaugnay na napipindot niya impeachment trial. Binatikos si Party List Representative-elect Laila de Lima na isa sa magiging miyembro ng House Prosecution Panel. Anya, makokontempt ang defense team ni Duterte kapag sinubukan manggulo at magdrama sa paglilitis. Dapat siguro magkaroon ng... Dapat siguro. Dapat siguro. Akala mo santo talaga. Oy, animal. Binaligtad ng CA ang desisyon sa kaso mo. Ang sabi ng CA, null and void. Ibig sabihin, null and void yung sinasabing acquitted ka. Ay, tigil-tigil mo yung kadramahan mo. Oh. Oh, Jesus, Ginoo, Gido. O baka sabihin nyo, mura yung animal. Hindi. We are, sabi nga, di ba, ang human being is also an animal. Ito to, mamaya, i-google ko ha. May tawag sa atin yung highest form of animals. Kayo lang, ako hindi. Di ba yung mga asawa ninyo, parang aso mahilig sa doggy? joke lang. Hayop ka ba not ba? O, tuloy mo. Panibagong kaisipan yung ating Vice President. Yung kanyang mindset, baguhin niya dapat yan. Because it is so unbecoming of a high official. Inalmahan din ito ng Malacanang. Medyo may pagkabayolente ang tugon ng ating Vice Presidente, pero Pagkabayolente we na. hope that it is just a figure of speech and it should not be taken literally. I hope figure of speech. Hindi. Paano mo nasabing figure of speech yun? Paano mo nasabi? Hindi ko mag-gets. Paano mo nasabing figure of speech yun? Ay, nako. Hindi. Sabi niya, I hope figure of speech lang yun. So ano yun? Literal? Literal na bloodbath? Magbabarilan, magsasaksakan? Magkakaroon ng massacre sa loob ng Senado? Ano ba yun, te? Abogado ka ba talaga, te? Hindi kasi yung mga hirit mo, hindi hirit ng pang-abogado. Gago! I mean, common sense naman na it's not literal. Ala naman bloodbath, violente, talaga magkakaroon ng ano ba yun? Ang sakit mo sa bangs, te. Ang sakit mo sa bangs, sa totoo lang. Kahit wala kalbo ako. Bantakin mo, sabihin mo yun na medyo may pagka... Sana, hindi naman yan literal. Hindi literal. Sana figure of speech. Sinana mo pa talaga. So ito mga kababayan, para lang sa kalinawan. Sabi nga ni aking kaibigan na si ChatGPT, ang human evolved from primate ancestor and mammals, a class of animals. Paniniwala nila yan. Okay? We specifically belong to the Humanidae family, great apes. O, tingnan mo na. And are closely related to chimpanzees and gorillas. O, kaya nga tayo daw ay Homo sapiens. Kaya pala may mga homosexual. Hindi, iba pala yun. Sorry naman. Walang ganun. Hindi, Homo sapiens daw tayo. Okay? So, sabi, kaya animal. Pero ako hindi ako naniniwala, galing tayo sa unggoy. May mga mukhang unggoy. Sure tayo dyan. Pero nang galing tayo sa unggoy, hindi ako naniniwala. Tingnan mo yung katabi mo. Sinubukan namin kunin ang komento ng bise, pero wala pa siyang tugon. Sa bagong panayam kay Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang kauna-unahang podcast, tinanong siya kung masasabi ba niyang ayaw niya ng impeachment. Sagot niya rito, Yung impeachment, nasa Senado na yan. Pabayaan natin sila, may proseso yan. Pabayaan Naiba na yung tono niya, di ba? Dati, ayaw niya ng impeachment. Yung tono ni Yussi Claire, ayaw din niya ng impeachment kuno. Pero ngayon, nasa Senado na daw yan. Ayun na naman yung... Alam mo itong presidente natin, yung pabago-bago ng sinasabi, talagang walang tayo sa buhay. Ano ba yan? Yan ba talaga ay senyales ng... alam niyo na. Hindi ko pwede sabihin. Kasi sabi nga ng NBI, hello po, binabati ko po mga taga-NBI cybercrime. Hello, nagmamatsyag daw sila.
Nakatutok daw sila sa 40 na vlogger, including Banat Bay. So binabati ko po mga taga cybercrime, si Director. Hindi po fake news yan, ha? Nagko-comment lamang po ako, nagbibigay lang aking opinion na talagang ang ating presidente ay medyo may pagkalutang. Hindi ko sinasabing bangag, ha? Wala po ako sinasabing adik po ang ating presidente. Ang sinasabi ko po lutang. Kasi pwede ka namang lutang kahit hindi ka bangag. Halimbawa, gising mo, hindi ka pa nakapagkape, lutang ka pa. Ako, ganun ako. Pagka hindi pa nakapagkape, lutang ako. Huwag akong kakausapin. Talagang magkakagulo ang mundo. Yun ang ibig ko sabihin, ha? Dinilinaw ko lang cybercrime, NBI. Natin ang proseso. Ako, basta ang nasa isip ko, tapos ng eleksyon, balik sa trabaho. Gawin na natin lahat with the new lessons learned. Bukas din daw ang Pangulo na makipagkasundo sa mga Duterte. Ako ayaw ko ng gulo. Gusto ko. Ayaw mo ng gulo. Ikaw nagsimula ng gulo, Mr. President. Mr. President, ikaw nagsimula ng gulo. Why? Why are you allowing your cousin kung ano-anong ginagawa? Inusig ang mga Duterte. Pina-impeach si BP Sara Duterte. Inuusig kami mga vloggers. Inuusig ang mga kumukontra sa gobyerno. Tapos sasabihin mo, ayaw mo ng gulo? Yung mga nagpahayag ng kanilang saloobin, mga opisyal na nagpahayag ng saloobin, sinuspinde ng DILG, sinuspinde tinanggal ni Tamba. Tapos sasabihin mo, ayaw mo ng gulo. Si Presidente Duterte, anong ginawa ninyo? Sino ba yung mga nag-alis sa kanya, dumukot sa kanya, papabuntang dahig? Sino? Mga tauhan nyo, sir. Hindi ho tauhan ng Kamara yun, hindi ho tauhan ng Senado yun. Tauhan nyo yun, sir. Tapos sasabihin niyo ayaw nyo ng gulo? Porket natalo na kayo sa eleksyon, porket ngayon nanganganib na yung inyong ratings, dumadaos-dos, talagang pailalim. Biglang, ayaw ko ng gulo. Tingnan mo yung tsura niya, tingnan mo, kaawa-awa, wawa, presidente, wawa. Kawawa naman yung presidente. Kung talagang ayaw mo ng gulo, eto ako, gusto mo talaga ng share-share. Ako, meron nga akong komento, meron akong 3 sinadjust kung ayaw mo ng gulo talaga, kung ayaw mo ng, kasi yan sinasabi mo gulo, yung term, di ba? Ayaw mo ng ganyan. Simple lang naman yan, 3 bagay lang yan tapos may additional na pang-4. Pero mamaya ko nasasabihin yung 3 bagay na yan, kasi nasabi ko na yan sa aking Facebook. By the way yung QR code ko dyan, baka naman. Pwede nyong komentuhan yan. Pwede nyo scan, tapos follow nyo na rin. Hindi, etong isa lang Unang gawin mo, para medyo sincere ng konti yung sinasabi mo, tanggalin mo si Claire Castro. Kasi yung babae na yan, paatake sa mga Duterte. Di ba? Tanggalin mo yan. Yan ang unang hakbang na kung gusto mo talaga ng tawag doon ng kapayapaan with the Dutertes, di ba? Tanggalin mo yung si Claire Castro. Ano yan parang hindi alam niyo ho ba? Kasi naalala ko lang uli to si Claire Castro. Nakita ko na naman nagbablog ng kung ano-ano. Naalala ko nung panahon ni Mocha, pinupunan ng mga media yan, mga putang inang to mga media na ito. Ito to kayong mga hindot na mga animal, na mga bayarang, biased with ED na media. Dati galit na galit kayo kay Mocha nung nagbablog siya. At ang binablog niya ay yung ginagawa ni PRRD. Nagagalit kayo. Sasabihin nyo, akala ko ba opisyal na siya, hindi na siya dapat nagbablog. Ganyan-ganyan kayo nun. Pero ang talagang dahilan kung bakit kayo nagagalit nun, kasi nauunahan kayo ng labas ni Mocha. Siyempre, content yun. Para sa inyo, pera yun, di ba? So, nagalit kayo nun. Sabi nyo, dapat di na nagbablog yan. So, tumigil si Mocha ng bablog. Bakit ito si Yusek Claire Castro? Tuloy-tuloy ang pagbablog niya. Sa totoo lang, mas mataas ang posisyon nito kay Mocha. Ngayon, press officer siya ang nagpi-press briefing. Bakit wala man lang nagtanong na media na, hindi po ba conflicting yung pagbablog ninyo tsaka pagiging opisyal ninyo? For sure. Baka kumikita pa nga yun
Yung YouTube niya, malamang sa malamang, monetize yun. The question is, remember, it's a conflict of interest. Why? Anong kanyang position bilang isang press secretary o press officer? Di ba kumuha ng impormasyon galing kay presidente tapos ibibigay sa inyo? So, meron siyang access. Ano bang ginagawa sa vlog? Access din, content. So, ibig sabihin, nagko-conflict yun. Ibig sabihin nun, nauuna siya sa balita kaysa sa inyo. Kaya conflicting yun. Ay, bakit di nyo nirereklamo? Alam ko na, kasi mga putang inang bayaran kayo. Makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway, hindi ko kailangan ng kaaway, kailangan ko kaibigan. Hanggat maaari. Oo nga, wala ka ng kaibigan. Hindi, totoo naman, maawa naman kayo kay Marcos, iniiwan na siya. Gago! Pati mismo, isipin mo, pati mismo yung mga kaibigan niyang kinampanya niya, nung victory party, si Lito Lapid na lang naiwan. Wala na talaga siyang kaibigan. Naintindihan natin yun, mga kababayan, kaya huwag kayo magalit. Normal lang yan. Ang habol ko ay yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Tigilan nyo na kasi mga Duterte. Gusto nyo ng peaceful, ganito. Tigilan nyo na ang mga Duterte. Sigurado ako magiging... Kasi sinimulan nyo lang naman yan eh. Kung hindi naman po kayo siguro nagsimula at hindi... Ito kasi, Mr. President, sorry. You don't deserve it. Mr. Marcos, kung hindi mo sana pinababayaan itong pinsan mo, wala sanang gulo. Hindi mo kasi alam yung mga nangyayari. Ang problema sa iyo yung pinsan mo, pag hindi niya nakursunadahan, didemanda, patatanggal, kung ano-ano na lang ginagawa, inuusig ang mga Duterte. Hindi lamang po yun. Pati yung mga supporter tulad ni Pastor Kibuloy. Di ba? Sandali, Mr. President, lahat talaga na nakadikit sa mga Duterte, iniisa-isa nila. Kasama na rin ng executive branch doon, mga kapulisan. Inisa-isa ninyo eh. Tapos sasabihin mo na ayaw mo ng gulo. Ako nga, nadamay nga ako eh. Bigla nyo kung pinagkakuno anong demandang walang kakwenta-kwenta ng mga congressman. Bakit? Kasi bumaba na tayo. Totoo, wala akong kakwenta. Kung pwede ko lang sana ma-discuss dito yung details ng pagtatawanan nyo talaga eh. Ako, tatawa ako. Sorry ako, natawa eh. Pinipigilan ko talagang humalakhak nung nasa korte ko eh. Kasi sabi ko, ano ba to? Ano ba klaseng demanda ito? Daig pa ng grade 5 ba nagdemanda? Ano ba gano'n na maiisip mo eh? Kaya ako, laging akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na, alika, magtulungan tayo. Diba? Kahit na hindi tayo magkasundo sa polisiya, hindi tayo magkasundo. Gawin niyo yung trabaho pero huwag na tayong nanggugulo. Wala pang tugon dito si Vice President Huwag na tayo nanggugulo. Kayo nanggugulo. Nananahimik ang Pangulong Duterte sa Hong Kong nung umuwi dito, bigla niyong ginulo. Hindi, alam mo, kasalanan mo talaga ito, Mr. President, Mr. Sara Marcos. Duterte, pero naiparating na raw ito sa kanya ayon sa Office of the Vice President. Sinagot din ng Pangulo ang sitwasyon ng droga at peace and order, bagay na madalas ipaghambing sa Administrasyong Duterte. Ayon sa Pangulo, hindi maliit na pusher, kundi mga malalaking dealer ang hinahabol nila. Hindi rin daw siya pabor Asan yun? Malalaki pala, asan yun? Yung totoo, nasan sa yun? patayan pagdating sa kampanya kontra droga. At kahit ano pa man daw ang dato sa krimen, ipinag-utusan niya sa pulisya na paigtingin pa ang police visibility para mapanatag ang loob ng mga mamamayan. Gusto mo maayos ang crime? Tanggalin mo si Marbil. Tanggalin mo si Marbil. O baka ipapalit mo si Torre ha? Kasi may balita kami, si Torre daw ipapalit mo. Yan ang pinaka galit na galit ang mga Pilipino kay Torre, tas yan ang ipapalit mo. Pambira ka. Kasi pag ganyan na ginawa mo, obvious na. Obvious talaga. Na obvious na nga ngayon eh. Obvious na talagang
ginigipit nyo lang mga Duterte. Kasi yan ang may kasalanan sa lahat ng bagay yan, si Tory. Ang dyan sa KOJC, kay Pastor Kibuloy, kay PRRD, tapos biglang pag yan ginawa mong PNP chief. Ano expect mo? Maayos ang patakbo niyan? Wala. Uusigin at uusigin lang niya ng mga kalaban mo. Siguro, dapat nga talaga maging mas mabagsik talaga. Dahil wala kailangan talagang maging mas efficient ang mas mabilis. I want to be respected but maybe fear is better. Aminado naman ng Pangulo na hindi na Wala mag-respect sa'yo at saka wala rin matatakot sa'yo. Akala mo matatakot mo? Ay sus, hindi. kuha ng kanyang mga kandidato sa alyansa ang resultang naisana nila nitong nagdaang eleksyon. Nagsawa na ang Pilipino sa politika. Sawan-sawa na sa politika. Disappointed ang tao sa service. Hindi. Sawa lang sa inyo. Hindi sa politika. Kasi you cannot remove politics sa ating bansa. Ang politika per se is not bad. Why? Lahat ng nakaupo dyan, politiko It's not bad. It's the way you handle it. It's the way you... Kasi halimbawa, PRRD is also a politician. Pero anong ginawa niya? Nung siya'y naupo, inayaan niya yung kritisismo ni Robredo. Ano pa ginawa niya? Pinaayos niya yung airport ng Bicol na sobrang ganda na daw ngayon. Yun ang una niyang ginawa. Ibig sabihin, even if siya isang politician, hindi niya pinoliticize yung kanyang trabaho. Hindi sawa ang Pilipino sa politika, sawa lang sa inyo. Kasi kayo namulitika. Yan ang ginawa ninyo. Basta kalaban ninyo, basta nakadikit yan sa mga Duterte, kailangan yan mawasak ang imahe, perception. Kung yung iba pa nga natatanggal sa kanilang posisyon, basta Duterte ka. Ito na naman, ginawa ng bata mo si Comelec chairman. Yung dalawang party list. Di ba? Porket hindi pumirma sa impeachment. Sabihin na nating wala kang utos doon. Okay, sige. Pero sino nag-utos doon? Hindi yun isolated case o hindi yun kakaiba hindi yun normal. Yun po'y kakaiba. Ang dami-daming disqualification yan Yun nga lang bata mo si Erwin Tulfo. Mamaya, papakita natin. Di ba? Ang dami-daming disqualification yan. Mamaya, panoorin ninyo na itong si Erwin Tulfo ay sabi ng isang general ay isa palang sundalo ng Amerika. Naku po, patay tayo dyan. Gago! Erwin Tulfo. Doon ka na sa Amerika. Vision ng gobyerno. Hindi nila nararamdaman at masyadong mabagal ang galaw. Na buti alam mo na mabagal talaga. Buti alam mo. Nakakahiya ito, no? Hindi, nakakahiya ito, no? Mantakin mo. Ikaw yung presidente pero alam mo na talagang mabagal. Tama mali. Ikaw ang presidente pero alam mong mabagal ang gobyerno. 3 taon na, sir. Ngayon mo lang na-realize. Hindi. Eto tanungin ko kayo mga bayarang vlogger na tanso. Sige nga. 3 taon na. Natutuwa kayo? Sasabihin ninyo, masama na punahin siya? Mantakin mo 3. Una, eto na lang Una, anong sinabi nyo? Anong drama nyo nun? Wala pang 100 days. Baka batikos naman kayo. Bigyan nyo naman muna na 100 days. Natapos yung 100 days. Wala pa yung 6 months. Bakit nyo na binabatikos si Marcos? Hindi nyo ba na dapat ang papangit nyo pa, di ba? Tapos, ano pa, after nun, wala pang 1 taon, binabatikos nyo na. Ang dami-dami naman ginaman yan ni Marcos, tingnan mo nga. At wala naman siyang pangakong 20 pesos na bigas.
Hindi, lalong-lalo na yung si Sangkay. Papansin yung animal na yun eh. Maya't maya ako ang ano niya, ang content nitong ang animal na to. O kesyo ano daw? Ano ba yun? Andista, yung sa 20 pesos na bigas, kung ano-ano daw. Hoy, bago ka magsalita tungkol sa 20 pesos na bigas, ilabas mo muna yung Talano Gold na ginawa mong content noon. Oh, tapos dinilit mo na lang nung pinuna kita. Huwag ka munang magsalita hanggang hindi lumalabas yung Talano Gold na yan. Alam mo, nung una nagbago ka na, nag-iba ka na ng content tungkol na sa mga extraterrestrial, ewan ko sa'yo. Tapos bumalik ka na naman dito kay Marcos. Bakit? Naayos na ba negosasyon nyo? Kaya ka bumalik? O kung bumalik ka na, asa na yung Talano Gold? Yung ginawa mong content nun. Ang pagbubuo ng mga project na hindi pa nila maramdaman. Nang maupong Pangulo, masyado raw nilang pinagtuunan ng pansin ang mga malalaking proyektong pangmatagalan pero hindi agad ramdam ng tao. Tulad ng pangako niyang 20 pesos kada kilong bigas na inabot ng 3 taon bago na isa katuparan. Pagsiguro ng Pangulo, nakikinig ang Administrasyong Marcos sa hinaingang pangangailangan ng mga Pilipino at hinahanapan daw nila ng solusyon ang mga ito. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina, ang inyong hinahanapan daw ng solusyon? 3 taon na kayo naghahanap ng solusyon. Ano nangyari, Mr. President? Ganyan ho ba talaga kayo kahina? Abay, tama pala talaga yung sinabi ni PRRD. Mahina talaga kayong nilalang, ano? Kasi pambihira naman, oo. 3 taon kayo nyo palang sasabihin na, nako, kasi hinahananapan na namin ng solusyon. Dapat tigil na ang politika. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tuwa.